Kamusta mga bata? Excited na ba kayo sa ating kwento? Bago natin basahin ang ating kwento, alamin muna natin ang mga bagong salita upang mas madali nating maintindihan. Una, napakapihikan. Na, pa, ka, pi, hi, kan. Kayo nga mga bata? Ayan, tama. Ito ay sobrang mapili o hindi malaman kung ano ang gusto. Ikalawa, mausisa. Ma-u-si-sa. Ito ay mapagtanong sa mga bagay o mapag-imbestiga. Ikatlo, divisoria. Di-bi-soria. Ito naman ay isang lugar ng pamilihan. Ikaapat, blusa. Blusa. Isang uri ng maluwag na pang-itaas na kasuotan para sa mga kababaihan. Karaniwang may manggas, butones sa harapan at gawa sa pinong tela. Kamusta mga bata? Ako si Ate Laika. Ngayon ay babasahin ko kayo ng isang kwento. Sigurado ako, mahilig kayo magpabili ng gamit at kung ano-ano sa inyong mga magulang. O kaya naman, akitin sila para masyal at maglaro sa labas. Kung kaya't ito ang aking naitanong, ay dahil may kinalaman ito sa ating kwento. Halika, magkwentuhan tayo. Ang pamagat ng ating kwento ay ang Sapatos ni Mami na isinulat ni Segundo D. Matias Jr. at iginuhit ni Cora Tandan Albano. Wow! Ang ganda ng t-shirt ng kalaro kong si Totet. Si Spider-Man ang nakatikip doon. Nagpabili nga ako kay Mami. Siyempre, dahil mahal ako ni Mami, ibinili niya ako noon. At mas magara pa dahil kumiki ng iyon, hindi kagaya ng kay Totet. Teka, linggo na naman, it's mall time! At syempre, sa time zone muna kami. Zoom! Bang! Bang! Kung di iyong kotse na animo ako ang nakasakay, ay yung baril na malaki ang gusto ko. Si ate naman, wala nang ginawa kundi magsayaw na magsayaw sa dance machine at laging mataas ang score niya. At syempre, ako rin. Nauubos namin ang perang ibinibigay ni Mami kasi sinusulit namin ang paglalaro namin. Syempre, kakain kami pagtapos sa Jollibee. Yehey! Chicken Joy ang paborito namin ni ate. Kain kami ng kain hanggang sa mabusog kami. Pero, bakit itong si Mami hindi umu-order na sarili niyang pagkain? Sige lang, kumain lang kayo. Busog pa ako. Lagi niyang katwiran sa amin. Pero, teka, bakit pagkatapos namin kumain ay kinakain naman niya ang natira namin ni Ate Chi? Itong si Ate Chi, kung ikukumpara sa akin, ay mas mausisa. Bakit yung tira namin na kinakain mo, Mami? Yung ayaw namin parte ng chicken ang kinakain mo. Yung wings na puro buto pa. Tanong niya minsan. Ito kasi ang masarap. Sagot ni Mami. Biglang tumawang itong si Ate Chi. Bumulong pa sa akin. Masarap daw yun. Puro buto naman. Walang lasa. Hindi ko naman maiwasan ang pagtawanan din si Mami. Ewan ko ba, tuwing magtutungo kami sa mall, lagi na lang dumadaan si Mami sa isang tindahan. Kung ano-ano ang tinatanong, hindi ko na maintindihan ng iba. Minsan, magsusukat, pero minsan, di naman pala bibili. Hay! At naiinis na yata ang sales lady sa kanya. Kaya hayun, kung di sa ukay-ukay, ay sa Divisoria siya bumibili.
Walang aircon sa ukay-ukay. Masikip ang mga daan at maraming tao sa Divisoria. Kaya hindi niya na kami sinasama roon. Magulo raw at maingay. Pero bakit nagtsatsagang magtungo ang mami ko roon? Bakit hindi na lang siya sa mall mamili? Dahil napakapihikan ng mami, naisip ko. Wala siyang nabibiling damit o sapatos kasi isang pares lang ang sapatos niya at 3 lang yata ang blusa niya. Linggo na naman. Siyempre, sa mall ang pasyal namin. Nagpabili ang ate ko ng mga bagong damit ng Barbie doll niya. Ako naman, yung helicopter na kagaya ng sa kaklase ko. De remote. Lipad dito, lipad doon. Ang gara. Zoom. Bang. Bang. Time zone uli. Chicken doy uli. Itong si mami talaga. Hindi na naman umorder at yung mga tira na lang namin ang kinain niya. Tumaan na naman kami sa tindahan ng sapatos. Hindi na naman siya bumili. Hihintayin daw niyang mag-sale. Wow! 3 araw na lang at birthday ko na. Mami, ang gusto ko sanang iregalo mo sa akin para sa birthday ko, yung PSP. Maraming games yun. Pakiusap ko kay mami. Luigi anak, sobrang mahal yata nun. Tugon niya. Siyempre, nalungkot ako. Pero mahal na mahal talaga ako ni mami dahil ibinigay niya ang hiling ko. Yay! Nakangiting ibinigay sa akin ni mami ang PSP at niyakap pa niya ako. Ang gara ng PSP ko, bagong bago. Ipinagyabang ko ito sa mga kalaro ko at mga kaklase ko. Isang araw, matutulog na sana kami ni ate nang marinig naming kausap ni mami si Tita Letty. Bakit kasi hindi ka bumibili ng bagong blouse at sapatos? Lagi na lang yan ang suot mo. Baka akala ng mga tao hindi ka nagpapalit. Sabi ni Tita Letty. Naku Letty, hindi ka pa kasi nagkakaanak. Tugon ni mami. Kapag mami ka na, yung mga gusto at mga ipinabibili ng mga anak mo ang unahin mo. Hindi yung para sa sarili mo. Ha? Bulalas ni Tita Letty. Pareho kaming napanga at nagulat ni Ate Chi. Minsan, kahit gustong gusto ko na kumain, sila na muna ang pinapauna ko. Mas masaya ako kapag nakikita kong masaya sila. Di bali na ako, sila ang kaligayahan ko. Hindi ako nakaimik. Hindi rin nakapagsalita si Ate Chi. Mahuhulaan nyo kaya mga bata kung anong susunod na mangyayari? Basahin natin. Linggo na naman. Times out at Jollibee uli. Muli, dumaan kami sa nagtitinda ng sapatos. Natuwa si mami nang makita niya ang karatolang sale sa bintanang salamin ng tindahan. Kaya kaagad siyang pumasok doon at iniwan kami sa labas. Naku misis, wala na pong stock yung lagi ninyong sinusukat eh. Sa lubang ng size lady kay mami. Mula sa pinto, nakita kong nalungkot ang mami. Paglabas niya, sumalubong kami ni Ate Chi sa kanya. Mami, mami, tawag ko sa kanya. Hindi niya yata ako narinig. Umarap ako sa kanya. Marahan kong inabot ang isang kahon sa kanya. Mami, happy birthday. Nabigla ang mami ko.
Ang hindi niya alam, hindi naman kami naglaro sa time zone. Binili namin ni Ate Chi ang sapatos na gustong gusto niya. Birthday? Mami, sagot ni Ate Chi. Di ba birthday mo ngayon? Napayakap sa amin si Mami ng mahigpit. Ewan ko, pero narinig ko siyang siminghot. Umiiyak siya. Mami, bakit? Tanong ko. Nakalimutan ko. Birthday ko nga pala. Ano? Nakalimutan ni Mami ang birthday niya? Salamat mga anak. Noon ko naisip, kami nga ang number 1 sa kanya. Kaming mga anak niya. Dahil kami ang laging laman ng kanyang isipan. Minu-minuto, oras-oras, araw-araw. Sa lahat ng panahon. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Naway sana'y manatutunan kayo. At dapat nating tandaan, mahalin at tulungan si Mami o kaya si Daddy. Dapat din nating ipakita ang pagmamahal natin sa kanila sa simpleng paraan tulad ng pagtulong, pagsunod at pagiging mabait. Hep hep hep! May tanong muna si Ate Laika. Sino nga ulit ang mga tauhan sa kwento? Tama, si Luigi at si Ate Chi at si Mami. Ano nga ang ginagawa nila kapag araw ng linggo? Tama, namamasyal at kumakain sa Jollibee. Ano naman ang hililing ni Luigi sa kanyang mami para sa kaarawan niya? Tama na naman, isang PSP. Ngayon mga bata, dadako naman tayo sa ating mga gawain upang malaman ko kung kayo ba ay nakinig o may natutunan kayo sa aking kwento. Para sa una nating gawain, pag-isipan mo. Layunin nitong mahubog ang kabutiang asal at pagmamahal sa magulang. Panuto, sagutin sa sariling paraan. Ano ang gusto mong ibigay kay Mami para mapasaya siya? Isulat sa ibaba. Kalawa, paano mo ipapakita ang pagmamahal mo sa kanya araw-araw? Isulat din sa ibaba. Sa ikalawa naman, na gawain, kwento check. Layunin nitong maunawaan ang mga pangyayari sa kwento. Panuto, lagyan ng check kung totoo ang pangyayari at X naman kung mali. At sa ating panghuling gawain, magkulay tayo. Layunin nitong maipakita ang pagkamalikhain ng mga bata. Panuto, disenyuhan o kulayan ang gusto mong ibigay sa iyong magulang. At kung kayo'y tapos na mga bata sa mga gawain, binabati ko kayo ng good job. Paalam at sa susunod ulit na pagkikita, ako si Teacher Laika. Maraming salamat.